Okay. Good evening to everybody. We will now start. Number one, in malversation of public funds, the offenders return the amount malverse. Ano daw yung magiging epekto? Yan po ay kaya binibigay. Nililito kayo na pag nakuha mo yung ninakaw mo na public funds, kapag ito ay nagkaroon ng difference, kapag nagkaroon ng auditing, ibinalik mo agad. Ang tanong, yun baga ay magiging exculpatory. Exculpatory means mawawalaan ng criminal liability. Ang sagot po dyan ay hindi sa anumang krimen. The same po yan sa pagnanakaw ng ang kaso ay theft. Kapag nakuha mo na ang ninakaw mo, assuming pagdating mo sa inyo o sa kalagitnaan, bago ka sumapit sa inyo, naisip mo na masama ang ginawa mo, ibinalik mo ito, yan po ay hindi magkakaroon ng kawalan o pagkawala ng kasalanan. Ang reason, the crime is already consummated. The crime is already consummated. Yun pong pag-atras mo na sinabi mo kaya ka umatras ay ibinalik mo ang halaga na ninakaw mo. Hindi po yan magiging exempting. Ang reason, puntahan mo ang Article 6. Kapag po nasa attempted stage pa lang, tandaan po ninyo ito po yung essence nito, relative to Book 1. Kapag nasa attempted stage pa lang, saka ka po nagkaroon ng spontaneous desistance. When we speak of spontaneous desistance, kusang loob, ibinalik mo at iniatras mo ang ginagawa mong krimen. Kung ninanakaw, ibinalik mo. Kung gumagawa ka ng krimen, iniatras mo. Kung iyan po ay nasa attempted stage. Opo, yung pagbabalik o pag-atras sa pagpapatuloy ng paggawa ng krimen will be treated as absolutory causes. Tingnan po, pakinggan po ng mabuti. Pero kapag po nasa frustrated stage na, nagawa mo ng lahat ang iyong dapat gawin, yun ang ibig sabihin ng frustrated. You perform all the acts, pero hindi mo pa na-accomplish yung gusto mo. Yun pong kusang pag-atras ay hindi po magiging exempting or absolutory causes. Much more ang tulad nito na naakaw mo na, kaya sinabi pong malversation kasi public officer or employee who is entrusted with the custody of public money. Ulitin ko po ha, pag sinabing malversation, ito po ay magagawa ng isang public officer or employee na pinagkatiwalaan ng pundo. At yung pundong iyon na ipinagkatiwala sa kanya ay kanyang ninakaw, nilustay, or pinabayaang mawala o manakaw. Ang magiging kaso po ng public officer or employee na may custody ay malversation. Yan po ang kanyang magiging kaso. Kapag po ganyan, nanakaw mo na, saka mo ibabalik,
may kaso po na ganyan. Yun po ang pinagkukunan ng problem na ganito, na kung saan yung isang public officer nagkaroon ng audit is pagkukwenta na yung auditor, taga-commission on audit, ay nadiskubre na kulang ng 3,000 ang pera. Nung malaman yon, nung pinuno o nung pinagkatiwala ng pera, kagad-agad sabi, kulang, antay. Ibabalik ko yan. Subalit, idinimanda pa rin siya ng malversation. Ang iginigit niya sa hukuman ngayon, dahil kusa naman niyang ibinalik, mawawalan siya ng criminal liability. Dapat mawalan siya ng criminal liability. Ang sabi po ng Supreme Court, once na ang krimen ay consummated na, kung ito'y pagnanakaw, maging theft man, maging malversation man, kapag consummated na ang pagbabalik, is equivalent to voluntary surrender. And therefore, it is mitigating. Yan po yung paliwanag bakit ito mitigating. See? Wala pong basihan ang number 2. The imposable penalty will depend on what was not returned. Hindi po yun. Kung magkano ang ninakaw mo, yan ang magiging batayan ng iyong penalty. Kasama yung ibinalik mo at hindi po yun babawasin para bumaba ang pananagutan mo. Ito po'y magiging mitigating, tantamount or equivalent to voluntary surrender. Number 2, X, a court employee, wrote the presiding judge a letter imputing Y, also a court employee, that the act of receiving an expensive gift from one of the parties pending in a case or in a pending case. Because of this, yung pinagbintangan na tumanggap na regalo sa isa sa mga partido sa kaso na hawak ng hukuman, isinampahan ng reklamo ng libel si X. Yun ang sumulat kay judge na yung kanyang katrabaho ay tumanggap na regalo sa isa sa mga partido na may kaso sa hukuman. Nalaman ngayon ito ni Y. Kaya sinampahan niya si X, yung nagbibintang ng libel. That's why need to prove the element of malice in this case. Hindi na po ang reason. Yun pong pagbibintang ay isang uri ng pananadyang. The word malice is masamang layunin. May sadyang masamang layunin para po pagbintangan yung si Y. Kaya po hindi na presume po yon nung sabihin na siya ay tumanggap ng mamahaling regalo mula sa isa sa mga partido na may kaso doon sa hukuman. Hindi na po kailangang patunayan reason. Presume po yan because of defamatory imputation. Defamatory ay ikaw ay pinawawalan ng dangal. Ang tanong po dyan, bakit po yan magiging libel? Pwede po kasi maging tanong yan eh. Where in fact, pagka-libel, dapat ay mayroong publication. Sinabi mo
sa dyaryo, sinabi mo sa radyo, sinabi mo sa TV, at kung mayroong social media, cyber libel ang tawag, doon mo ito ginawa. Ay yan po isinulat. Hindi naman po yan ipinablis. May desisyon po dyan kapag isinulat mo ang iyong paninirang puri that is equivalent to publication. The crime would be libel, hindi oral defamation. Pag sinabing oral defamation ay paninirang puri. Ano pong pagkakaiba niyan? Sa libel, ang libel, ipinablis mo. Pag sinabing ipinablis, isinulat mo sa dyaryo, pinalabas mo sa TV, i-announce mo sa radyo or sa social media. Yan po sa desisyon ng hukuman kung isinulat mo ang paninirang puri mo, ang tamang kaso ay libel at hindi oral defamation. Dahil pag hindi po ipinablis, wala pong libel. Ang magiging kaso po ay oral defamation, paninirang puri. Kaya po yan ay presume because of defamatory imputation. Because of defamatory imputation. Inaakusahan ka ng pagtanggap na regalo. Yan po ay presume na defamation, paninirang puri. Kaya po, hindi nakalapatunayan. See? As corpus delicti of the crime. Ayun po nakalagay dyan ay yes, yung choice number 1. Since malice is not presumed. Presume po yan dyan. Presume po yan dyan. Kasi nakalagay po doon, tumanggap ng expensive na regalo mula sa isang partido na may kaso sa hukuman. Yes, malice is not presumed since X wrote a letter to the presiding judge who has a duty to act on what it states. Wala pong sense yan. Ang nagkakaso po dyan ay yun pong isang empleyado laban sa kanyang kapwa empleyado. May tanong po ulit sa board relative to libel. Is truth, yung bagang katotohanan, yan po ang usong tanong ngayon, is truth a defense in libel? Ang sagot, opo. Maliwanag po ito. Kaya kung yan po yung pinakabago dyan na desisyon sa libel, yung bagang napatunayan mo na totoo ang sinasabi mo ay makukonsider na libel. Ang sabi po ng Supreme Court, that is now a valid defense. Isa ng validong depensa ito na yung sinasabi mo ay totoo. Therefore, sa ganitong sitwasyon, palawakin natin ng konti, yun pong X ay pwede niyang gawaan ng depensa ang sampang reklamo sa kanya na libel kung mapapatunayan niya na ang kanyang sinasabing tumanggap ng lagay o regalo ay totoo. Because truth po is now a defense in libel. Yan po ay nalabas ngayon sa board kasi siya ang bago. Siya po ang bago. Number 3, X draws a check upon the request of Y, the payee. Ang ibig sabihin po, nag-issue ng cheque si X papunta kay Y, who told X that he would merely show the check to his creditor to gain more time to pay his account. Ang ibig sabihin po dyan, sinabi ni X kay Y, sinabi ni Y kay X, isyuhan mo naman ako ng cheque. Sinisingil na ako ng aking mga pinagkakautangan. Gagamitin ko lang para ma-extend pa yung palugit
sa aking pagbabayad. Yan ang kanyang sinabi kay X, sabi ni Y. Ipakikita lang niya sa kanyang pinagkakutangan para siya mabigyan pa ng pagkakataon. Subalit, ang ginawa ngayon ni Y, hindi siya tumupad sa usapan. Ano po yun, sir? Ibinayad niya ang cheque na ipinahiram sa kanya ni Y. Tumalbog ngayon ito. Pag sinabing tumalbog, wala palang pondo. Tandaan mo ito, ang humingi ng tulong kay X para makapag-issue ng cheque, si X ay si Y. Sa pangako na ipakikita lamang niya ito sa kanyang pinagkakautangan. Hindi gayon ang nangyari. Ang pangako ni Y na ipakikita lang, ibinayad niya sa kanyang pinagkakautangan. Ang problema ngayon, wala palang pondo, tumalbog. Ang tanong, sino ang pwedeng sampahan ng reklamo? Si X o si Y? Si X na nag-issue ng cheque, si Y ang nagbigay nito sa ibang tao. See? Pakitandaan po na yan po ang masasampahan ng reklamo, hindi si Y. Ay, sorry, hindi si X yung nag-issue ng cheque. Si Y. Ang reason, ang checking iyon ay ibinigay sa kanya at siya ngayon ang nagbayad nito sa ibang tao. Hindi ngayon sasabit yan. Tandaan mo ito, yun pong nag-issue ng cheque. Because of what? Because of the agreement. Dahil nilabag ni Y ang agreement niya kay X, ang una niyang pangako, merlisyo, ipakikita lang niya sa kanyang pinagkakautangan para po pahabain pa ng kaunti ang oras ng kanyang pagbabayad. Pero sinira ito ni Y. Sa halip na ipakita lang, ibinayad mismo. Ang naging problema, tumalbog. Kaya ang tanong dyan, sino mananagot sa estapa? Yung si X na nag-issue ng cheque or si Y na inisyuhan ng cheque na nagbayad ng nasabing cheque labag sa kasunduan sa pagitan niya at ni X. Ang sagot po dyan, si Y lang. Ang reason, because of the agreement at hindi naman po si X ang may utang kay Y para maging valid ang pagbibigay sa kanya ng cheque. Kaya po sabi niya, Y as the one who negotiated the check. Siya ang nakiusap kay X na mag-issue. Kaya siya dapat managot. At binali niya, sinira niya ang kasunduan niya kay X. Number 4, which among the following circumstances do not qualify the crime of kidnapping? Pakitandaan po, ang kidnapping po ay magiging serious illegal detention. Una, ang biktima ay babae. Pangalawa, ang biktima minor de edad. O kaya nasugatan, tinangkang patayin, or tinangkang gahasain. See? Kapag ang biktima ay naging biktima ng kidnapping, ay naging biktima ng pambubugbog or serious physical injury, biktima
na siya ay tinatakot na papatayin or nagkaroon ng attempted homicide. Tandaan mo ito, qualified. Qualifying po yon at ang magiging kaso po ay serious illegal detention. Kailan pa po pwedeng maging qualifying? Humingi ka ng ransom. Ang kaso mo, robbery for ransom. Penalty po, life imprisonment. Kasi serious physical injury. Qualifying po, yun pong hiningan mo ng ransom. Yung hiningan mo ng ransom. Treated na po yan as heinous crime under RA 7659. Under RA 7659. Ang biktima mo, public officer, qualifying din po yun. Ay paano po kung ang offender ay public officer? Hindi po yan qualifying. Kung ang nang-kidnap, kung ang nag-detain ay public officer, hindi po yan magiging qualifying. Hindi po magiging serious physical injury. Hindi po magiging serious, serious illegal detention. Serious illegal detention. Yun pong number 2, the offender is public officer, is not a qualifying sa serious illegal detention. Rape, napatay, babae, ang biktima, babae. Minor de edad, tinangkang patayin, tinakot na patayin, na sinaktan, yan po ang kaso ay magiging serious illegal detention. At hindi po illegal detention lang, serious. Because of the qualifying aggravating circumstance. Number 5, which of the following statement constitute inciting to sedition, sedition? Yan po'y kaso against public order na ang balak mo ay guluhin ang gobyerno. Naguluhin mo ang gobyerno. Ang tawag po doon ay sedition. Kung ikaw ang nang-akit, nang-akit is ng buyo sa grupo ng mga tao na sila ay huwag nang magbayad ng buwis, na sila ay sirain ang public property, na ang purpose po ay laban sa gobyerno, yan po ay kaso ng sedition. Pero kung sinabing inciting, ikaw mismo ang nang-aakit sa iba. Sir, paano kung pumayag? Ang inaakit, may inciting pa. Wala. Conspiracy to commit sedition. Ulitin ko. Kapag may isang tao gustong gumawa ng sedition, in-incite niya, inakit niya ang ibang tao na nakikinig sa kanya to sedition, ang kaso inciting. Ay paano kung pumayag yung mga tao na kanyang inaakit, ini-incite para magkaroon ng sedition? Siya, kung papayag po yung mga tao na kanyang pinagsabihan tungkol sa pangangakit para gumawa ng sedition, ang kaso po ay hindi na inciting. It will be conspiracy to commit sedition. Reason, because of agreement. Pero kung ganyan po yan, inciting pa lang. Kaya po sabi dyan, utterance, pagsasalita of statement irritating
or obnoxious, pangit, pakinggan, hinahamak ang pulis, yan po ay pwedeng maging inciting to sedition. Because kung inakit mo ibang tao, huwag nang sumunod sa public officer or employee. Hindi lang sa pulis, kundi sa kay mayor, kay governor, o sa presidente. Ang magiging kaso po dyan ay inciting to sedition. Tandaan mo lang yung sinabi, paano kung pumayag? Wala na pong inciting. Actual na po na inciting to sedition. Wala na pong, sorry, pag pumayag po, wala na pong inciting. It would be conspiracy to commit sedition. Yan po yung pagkakaiba ng inciting doon po sa conspiracy to commit sedition. Yan din po ang pagkakaiba ng proposal to commit crime from conspiracy. Kapag po proposal, ikaw ay nakapag-desisyon ng gumawa ng krimen. So, tulad po ng rebellion. Pinuntahan mo ang kaibigan mo. Sinabi mo sa kanya, sasama ka ga. Mayamayang gabi, maglulunsad kami ng rebellion. Ang tawag po doon ay proposal to commit rebellion. Ay paano po kung yung kaibigay pumayag? Proposal pa po, no more. Conspiracy na po yun to commit rebellion. Yan po, parehas yan ng inciting. Parehas yan ng inciting. Utterance po ay paglalahad ng statement na masakit sa tenga or pangit pakinggan tungkol po sa mga pulis. Para po mawalaan at tiwala ang taong bayan, yan po ay inciting to sedition. Pag po ba libel, need po ba may name ang tao o pasok na rin kahit walang name ay alam mong ikaw ang sinasabihan? You are correct. Tandaan po yan. Kapag ikaw ay identified, binanggit ang pangalan mo, pwede po yan. Pero kahit hindi banggitin ang pangalan mo, pero makikilala kung sino ang sinisiraan ng puri, tandaan mo, libel pa rin yon. Wala kang binanggit na pangalan, hindi, tandaan mo ito, makikilala sa sinasabi mo ang iyong sinisiraan. Wala pong libelo. Sana po maliwanag yon. Sana po maliwanag yon. Kapag po libel. Ang slight illegal detention sa serious inning ay ito. Sa slide, wala pang 3 araw, maliwanag po ha, wala pang 3 araw na-release ang biktima ng detensyon. Tandaan mo ito, hindi pa nakuha ang iyong gusto. Gusto mo ng pera, hindi pa nakuha yon. Hindi ka pa rin nasampahan ng reklamo. Pero, hindi mo pa nakuha ang iyong gusto, hindi mo na-accomplish yung iyong demand, hindi ka pa rin sampahan ng reklamo, inirelease mo sa loob ng 3 araw, loob within 3 days, dahil pag-abot niyan, serious. Inirelease mo, ang kaso po ay slight illegal detention. Slight. Pero tandaan mo ito, hindi kailangang umabot ng 3 araw para maging serious. Tandaan mo ito, una, ang biktima babae. Una, ang biktima minor de edad. Una, ang biktima public officer or employee. Or, tinakot mong papatayin. Or, sinaktan mo. Or, ginahasa mo. Yan po ay serious illegal detention. Even, wala pang 3 araw. Pero kung walang ganyan na sitwasyon,
Hindi yun ang walang ganyan circumstances. Yun ang ibig sabihin sa batas. Nini-release mo sa loob ng 3 araw. Hindi mo nakuha ang gusto mo. Hindi ka pa rin nasampahan ng reklamo. Ang kaso po ay slight illegal detention. Ang kaso po ay slight illegal detention. Yan po yung pagkakaiba ng slight doon po sa serious illegal detention. Sa series po, may qualifying aggravating. Kapag wala, dapat lumampas o umabot ng 3 araw ang detention. Tatawagin po itong serious illegal detention. Serious. Pero kung hiwala, hindi naman babae, hindi naman minor de edad, hindi mo naman tinakot na papatayin, hindi mo naman sinaktan, see? Hindi mo naman ginahasa, wala pong serious illegal detention. Dapat umabot ng 3 araw ang detention. Pero paano kung hindi umabot ng 3 araw, inirelease mo, hindi ka nasampahan pa ng reklamo, hindi mo naman ang nakuha ang gusto mo. Ang kaso po ay hindi serious. Slight illegal detention. Sana po napaliwanag ko yung sarili ko, yung subject ng maayos. Let us now proceed. 16 years old, Alice Juan, prodded Amethyst, his girlfriend, to remove her clothing. Inudyukan ang ibig sabihin. While they were secretly together in her bedroom late one evening, failing to get a positive response. Hindi naman yung kanyang, nung sabihan niya, nung inulukan niya, yung kanyang girlfriend na magtanggal ng damit, hindi naman sumunod. Ang ginawa niya, sa pilitan niyang tinanggalan ng damit, hinubaran ang ibig sabihin sa Tagalog, yung kanyang girlfriend. Apprehensive about the rousing attention of the assault. Yan po. She resisted him with minimal strength, but she was really sobbing or sobbing, naiyak in a muffled manner. Pigil ang pag-iyak. Then patuloy pa rin na siya ay tinanggalan ng damit nito at itong si Aliswan at hinarangan ang pinto. See? Yet, sabi po doon, the image of a helpless and sobbing Amethyst soon brought him to his senses. Ang ibig sabihin, natauhan. Dahil sa pag-iyak ng babae, natauhan yung boyfriend. Kaya po siya napilitan ng umalis. In her room, naked siya. He did not notice his hurry that Amante, the father of Amethyst, who was then sitting alone on a sofa in the sala, saw him leave his daughter room naked. Outside the house, the now clothed Aliswan spotted Aleso, Amethyst's former suitor. Knowing how Aleso had aggressively pursued Amethyst, Aliswan fatally stabbed Aleso. Therefore, pinagulo ito. Pwede mong tanggalin muna yung unang paragraph. Eh bakit sir? Tingnan mo yung padalwa, nanaksak siya sa labas ng bahay ng kanyang girlfriend. Matapos siyang umalis nung hindi sumang-ayon at umiyak sa paghubad na kanyang ginawa yung kanyang girlfriend. Then sabi po dyan, Alice Wan immediately went to in hiding afterwards. Upon learning from Amethyst about what Alice Wan had done to her, an enraged Amante wanted to teach Alice Wan a lesson. Nung nagsumbong yung anak sa kanyang tatay kung ano ang ginawa niya ng kanyang boyfriend sa kanya. Nagalit si tatay. Kaya sabi dito,
Huwag ka mag-alala, tuturuan ko siya ng hindi niya malilimutan na aral or lesson. Amante, immediately the father of Amitis, yun po si Amante, immediately rushed and knocked the young man unconscious on the pavement. Pinuntahan niya sa school si Aliswan at kanyang sinuntok. Tulog. See? At nilagyan na ito ng tarpaulin. Rapist ako, huwag tularan. Sino pong nilagyan nito? Yun pong sa pilitang naghubad sa kanyang anak. Everyone else in the school was shocked upon witnessing what just transpired, unable to believe that the timid and quiet Aliswan, Alisto, nagkamali po at hindi po si Aliswan, kundi yung kakambal ang nasuntok at nalagyan ng tarpaulin. Yun po kanyang identical brother ng Aliswan. Ano po i-charge laban kay Amante? Serious physical injury. Pakitandaan po, yan po'y binanggit ko na sa inyo kahapon, yan po'y error in personae. Error. Pakitandaan sa ilalim ng Article 3, ang mistake in the identity or error in personae is not a defense. It is not exempting, justifying, or part of absolutory process. Binanggit ko na po yan sa inyo kahapon. Liable po si Jan. Liable po si Jan. Serious physical injury. Pagka po mahaba ang sagot, please simplify. Sir, ba't ganyan ang tanong na yan? Kasi ang tanong po sa board, isang problem, pwedeng tatlo ang tanong. Pwedeng maging tanong dyan, anong krimen ni Aliswan nung hubaran niya ng sapilitan? Yung si Amitis. See? Sunod, ano yung kanyang kaso nung saksakin niya yung dating manliligaw nung kanyang girlfriend sa labas ng bahay nito matapos siya tumakas at iniwan ang kanyang girlfriend na hubad sa kwarto. See? Kaya po, makikita mo ito, tatlong tanong. Una, ano nagawa nung Aliswan nung hubaran niya ang kanyang girlfriend? See? Sunod, ano ang nagawa niyang krimen nung saksakan niya yung manliligaw ng kanyang girlfriend? Ang naging tanong dito ay tungkol lamang kay tatay. Yung tatay nung Amitis na hinubaran ni Aliswan. See? Kaya po, ang kaso dyan ay serious physical injury. Hindi po attempted homicide. Hindi rin po attempted murder. Ang reason, wala pong intent to kill. Maliwanag po yan. Wala pong intent to kill. Dahil sinuntok po yung biktima. Hindi naman sinuksak, hindi naman binaril to constitute attempted homicide or attempted murder. Wala pong mistake of fact. Wala po. Wala pong mistake of fact. Ang mistake of fact po, yung binanggit ko sa inyo kahapon, yung Achong case na kung saan mistake of fact of self-defense. Yung nilagyan ng huwag tularan, rapist ako. Hindi po yon. Tandaan po ito. Kung yan po ay magkakakaso, ay pwede pong makasuhan ng libelo. Pero hindi po yun naging topic nito. Ano po yun, sir? Maling pag-aakusa ito. Kaya po libelo. Kasi kung yan po tunay,
yung aliswan, tunay po yung kanyang sinabi. Kasi tinangkang, hindi naman talaga yan sa paningin lamang ng tatay, tinangkang gahasain ang kanyang anak. Pero wala pa pong act na ganyan. As a matter of fact, it would be a case of grave coercion. Wala pa pong intent to have carnal knowledge. Pamimilit pa lang. Hindi naman po hinipuan para maging acts of lasciviousness. Accept daw, na-accept na po. Number 7, yun pa rin po yan. Ang naging tanong dyan, if you were Amitis, what crime will you charge? That of Aliswan. Kung ikaw yung si Amitis, anong i-charge mo? Pwede pong acts of lasciviousness kasi wala namang intent to have carnal knowledge. Kung may intent po, pwede pong attempted rape. Maliwanag po yan. Kung yan po ay may pamimilit at wala pong kahalayan, the word acts of lasciviousness ay may kahalayan. Wala pong kahalayan, it would be grave coercion. Pero kung may kahalayan po yung paghuhubad, kahit po pamimilit yan, acts of lasciviousness po yan. Dahil sa acts of lasciviousness, pwede pong pwersahan ang yung paglalagay ng malis o halay doon po sa biktima. Pero kung yan po ay walang intent to commit lascivious act, it would be grave coercion. Kung yan po ay mayroong intent para magkaroon ng kahalayan, ang kaso po ay acts of lasciviousness kahit po may coercion. Kahit po may coercion. Pero kung wala pong acts of lasciviousness, wala pong intent to have lascivious act, grave coercion. Hindi po yan acts of lasciviousness kung may intent to have carnal knowledge. Kung may intent to have carnal knowledge. Ang kaso po will be attempted rape. Wala pong rape aggravated by trespass to dwelling. Wala po lang po yan. Wala din pong attempted. Hindi po pwedeng walang krimen. May krimen pa rin po yun. Because that act of removing the clothing of the victim was done without the consent of the girlfriend. Since wala yang consent, may krimen po yan. Pinakababa dyan, grave coercion. Kaya lang po yan naging acts of lasciviousness because of intent to do lascivious act or conduct. Six, inulit po uli yun. Naging tanong naman, if you are the relative of Aleso, yun po nasaksak. What crime will you charge? Homicide po kasi wala naman pong ginamit dyan na aggravating circumstance. Yan po yung binanggit ko sa inyo. Kapag po sa board, isa lang basahan yan, bet po yung magkakahiwalay pa kasi ang LMS nararambol ng kanya. Pagka po board, nakalagay dyan case, then question number 1, number 2, number 3, kung tatlong questions. Homicide po yon kasi fatally wounding at wala naman po nakalagay na aggravating. Homicide po yon. See? Homicide. Pero kung yan po ay may qualifying aggravating, hindi na po homicide. It would be murder.
Oo, kahit ang nasuntok, may tanong kasi dito, ang nasaktan dyan, ang nasuntok yung kapatid. See? Yung kapatid. Kaya may mistake in the identity. Eh, paano po kung tunay na yung si Alice Juan ang nasuntok ni tatay? Physical injuries pa rin po. Kung yan po ay matindi pa rin ang galit ni tatay, pwede pong magkaroon ng passion or obfuscation as mitigating circumstance. Dahil ang kanyang anak ay nagawaan ng isang malaking pagkakamali. Yan po yung hubaran ang kanyang anak. Pero yan po, kahit yung mismong naghubad sa kanyang anak, ang magiging kaso po niyan ay physical injuries. Paano po sir, nung hinuhubaran sa kwarto, nasaktan po ng tatay si Aliswan, wala po magkakaroon ng defense of relatives. See? Kung sa akto na hinuhubaran ang kanyang anak ay saka nasaktan, yun pong si Aliswan na naghuhubad ay amitis. Magiging defense of relatives po yan. Pakitandaan po, pag yung malimit sa home side, kapag po walang binanggit, tandaan po ito ha, kapag walang binanggit na qualifying, walang binanggit na relationship para maging parasite, always proceed with homicide. Except po, yan ay klaro na infanticide, maliwanag na murder kasi nakalagay dyan. Sir, paano po kung nasaktan pero walang intent to kill? Physical injuries po yun. Kung wala pong intent to kill. Yan po, mababait ang mga yan ngayon sa board. Sinasabi nila kung may intent to kill or walang intent to kill. Hindi na po nang uhula ang estudyante. Number 9, yun pa rin po, ang naging tanong po dyan, meron ka pong error in personae? Opo. Binanggit ko na po yun sa inyo. May error in personae po dyan. Expect po sa board, mga isang tanong hanggang dalawa, tatlong question ang isang problem. Pagka po ganyan, payo ko lang sa inyo, nahirapan kayo na magbasa ng mahaba, ligdangan na muna, unahin muna yung maikli. Saka muna siya ipagpahuli. Ang reason po, mahaba at maikli ang tanong, 1 point lang. Maliwanag po ang sinabi ko. Mahaba at maikli na tanong, 1 point lang. Kaya kung mahaba at maikli, unahin mo muna maikli, saka na lang mahaba. Para huwag masyadong mahirapan. Pag nahirapan, madaling malito. Madali pong malito. On the way home from work, Rika lost. Ay, binanggit na po natin ito. Pero binanggit na po natin. Tep po yun. Yun po magiging kaso ni Rika. At kung yun po yung na-discover niya na kanya, impossible crime of theft po yun. Kung bakit po impossible crime of theft, hindi po ikaw pwedeng makasuhan ng pagnanakaw ng sarili mong gamit. Maliwanag po yan. Hindi ka pwedeng makasuhan ng pagnanakaw kung ang iyong ninakaw ay sarili mong gamit. Reason, sa robbery or theft, the personal property must be owned or must belong to another person. Yan po yung treatment yan. Sabi po dyan, believing that the necklace, pagkatapos po, later, the loss of the necklace was discovered and Rika was shown in the CCTV.
will Raon incur criminal liability? Wala po. Absence po of knowledge that the necklace was stolen. Ang ibig sabihin po dyan, paano kung yung si Raon, yung may tindahan, ang nasabing necklace ay tunay na kay Rica, ipinagbili ng magnanakaw doon sa Raon. Ang tanong, may pananagutan baga si Raon considering the fact na ang kanyang necklace ay nakaw kay Rica. Tandaan mo ito, yan po'y dalawa ang magiging batas. Una po, anti-fencing, PD 1612. Ang tawag po doon, anti-fencing. See? Ang pangalawa po, accessory to the crime. Mamimili po doon ang pulis. Accessory to the crime of theft. At ang pwedeng isa pa ay violation ng PD 1612 or the anti-fencing law. Pakitandaan po na rin, in both parehas po yan sa accessory, kasama po sa anti-fencing. Knowledge that the property you have received or you have buy is stolen, iyan, susi para magkakaso ng anti-fencing. Depensa iyan na nakasuhan ng anti-fencing. Hindi niya alam na ang kanyang nabili ay dahil sa nakaw. Pero tandaan mo ito, mahigpit sa PD 1612. Kahit hindi mo alam na nakaw, but you have known it, ang kaso mo ay anti-fencing. Ano po yung set? Yung kwintas, ang tunay na halaga sa market, 20,000. Kasi mataas ang karat. Ngayon, may lumapit sa iyong lalaki. Ang sabi sa iyo, bilhin na po ninyo 1,000. You can just imagine this. Nung tingnan mo ang alahas, kitang-kita mo, hindi ito 1,000. Ito ay sabi mo, 10,000 patas pa. Ay binili mo. Tandaan mo ito. Pwede kang makasuhan sa anti-fencing. Bakit po, sir? Hindi kailangan ang actual knowledge na ang binibili mo, na ang itinatago mo, na ipinagbibili mo ay nakaw. Ano po nakalagay sa batas? Should have known. Should have known that the personal property is not owned by the seller. Bakit po, sir? Ay nagnakaw ng cellphone, iPhone 16. Ay ang taas ng halaga. Sabi sa bayaran lamang ko yung 2,000. Ayan po, maghihinala ka na nanakaw yan. Sapat na po yun para panagutin ka sa anti-fencing. Pero hindi po yan sapat. Saan po, sir? As an accessory to the crime. As an accessory to the crime. Bakit po mas madaling kasuhan sa anti-fencing? Intent is not an element of the crime. Bakit po, sir? Mala prohibita ito. Kaya yung good faith mo is not a defense. Hindi ko po alam na nakaw. See? Hindi yan pwedeng maging depensa pagdating dito sa 1612. Kaya nga sabi ko sa iyo, maintindihan mo pa lang, maunawaan mo pa lang, malaman mo pa lang sa presyo na ito'y nakaw, pwede kang makasuhan sa anti-fencing. Pero defense po yan. You are in good faith. Hindi mo alam na nakaw ang iyong binili. Kaya po sabi dyan, no, because of the absence of knowledge that the necklace was stolen. Maliwanag po yan. That the necklace was stolen. Paano po kung alam kong nakaw? Eh sabi ko sa mga nakaw, sige, wala akong pera. Pwede kang ipagbili ko na lang
ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng pinagbilhan. Ang kalahati akin. Pero hindi bababa doon sa sinasabi mong presyo ang ibibigay ko sa iyo. Ay pumayag yung magnanakaw, ikaw magbili. Tandaan mo ito, ang kaso mo pwede sa anti-fencing, pero pwede rin po sa accessory to the commission of the crime. Accessory to the commission of the crime. Umili ka sa dalawang yan. Yun pong senaryo dyan, yung may tindahan ng alahas, nabili niya tunay na kwintas ni Rica. Kung kukunin yun ni Rica na hindi alam na may-ari, impossible crime of theft yun. Sir, pwede po bang makuha ni Rica yun ng walang bayad? Opo, magsusumbong siya sa pulis para kasuhan ng anti-fencing yung nakabili. See? Francis and Joanne were sweetheart, but their parents had objected. Ayaw ng mga magulang nila ang kanilang relasyon dahil silang dalawa ay magpinsang buo. Yan po nakalagay dyan. Silang dalawa ay magpinsang buo. First cousin. They made a pact. A pact is agreement ha. Hindi F, kundi P. They made an agreement in writing to commit suicide. The agreement was to shoot each other in the head, which they did. Joanne died. Pero nabuhay si Francis. Si Francis survived. Ay silang dalawa, si Francis babarilin si Joanne babarilin si Francis. Yan ang kasunduan nila to shoot each other. Ang tanong, nabuhay. Tandaan mo to, nabuhay si Francis. Siya baga ay mananagot sa pagkamatay ni Joanne. Medyo tricky ang tanong. Dahil si Francis, si Joanne nagkasunduan, magpakamatay na lang tayo. Hindi naman tayo payagan ng ating mga magulang na tayo magmahalan. Kaya silang dalawa nagkaroon ng pact or agreement. Mag-commit tayo ng suicide. Ikaw, Francis, ikaw ang babaril sa akin. At sabi naman ni Joanne, ako naman ang babaril sa iyo. Sabay natin gagawin. Yan po, nabuhay yung lalaki, namatay ang kanyang girlfriend. Na siya ang bumaril nung silang dalawa nagpakamatay. Ang tanong, liable baga? Ang sagot po, opo, giving assistance to suicide. Maliwanag po yan ha. Giving assistance to suicide. Binanggit po natin ito. Basta't ang isang tao, siya ang nagdesisyon na mag-commit ng suicide. Humingi ng tulong sa iba. Ang kaso ng tumulong para makamatay yung nagdesisyon na magpakamatay. Ang kaso po ay giving assistance to suicide. Even po, ikaw mismo ang pumatay sa taong gusto mong pakamatay. Sir, paano po kung yung tao hindi naman magpapakamatay pero naawa lang yung kanyang kapitbahay, siya na ang gumawa ng paraan para mamatay. Yun pong may sakit. Pero hindi naman desidido pang magpakamatay ang may sakit. May pananagutan ka po yung kapitbahay na sa kagustuhan niyang mabawasan ang kahirapan ng kanyang kapitbahay na may sakit. Hindi alam nung may sakit, kanyang tinrukan ito ng laso. Ang tanong dyan, yung baga ay pwedeng makonsider ng giving assistance to suicide. Ang sagot po ay hindi. Bakit? Yung tao na pinatay ay hindi naman at
ayaw namang magpakamatay. Yan po yung magiging scenario. Diyan po, gusto ng Joanne siya mamatay. Gusto noong lalaki, nung boyfriend, silang dalawa ay magpakamatay. Ang napagkasundo lamang, si babae ang babarilin si lalaki. Si lalaki ang babarilin si babae, sabay. Nabuhay ang lalaki. Ang tanong, mananagot ba siya sa pagkamatay ng kanyang girlfriend na kanyang nabaril dahil sa kasunduan nila ng pagpapakamatay? Ang sagot, liable, pero hindi homicide, hindi murder, kung hindi giving assistance to suicide. Tandaan po sinabi ko, basta't ang nagdesisyon na magpakamatay ay ang biktima. Sino man tumulong, kahit siya mismo ang pumatay, ang kaso ay giving assistance to suicide at hindi po pwedeng maging murder. Sana po maliwanag yun. Charlie hated his classmates, Brad, because the later, that is Brad, was assiduously courting Lily. Ang ibig sabihin, yung si Brad at si Charlie magkaklase. Inis si Charlie kay Brad kasi dinidiskartehan niya ang girlfriend ni Charlie. Then Charlie went to a veterinarian and asked for some poison on the pretext that it would be used to kill a very sick old dog. Actually, Charlie's intention was to poison that of Brad. Nagkamali ng pagbibigay ng lason ang veterinarian. See? Yung ibinigay sa kanya, kahit ipainom niya sa hayop o tao, hindi mo mamatay. Dahil doon, na-hospital si Brad kasi na-allergy siya doon sa pinainom sa kanya. Ano daw yung krimen na nagawa ni Charlie? Noong tinangka niyang lasunin si Brad. See? Pero ang napabigay sa kanyang lason ng veterinaryo ay hindi tunay na lason, mahinang epekto ang lason. Kaya si Brad hindi namatay, pero na-hospital ng 10 araw. Ang tanong, ano ang nagawang krimen ni Charlie? See? Ano ang nagawa niyang krimen doon sa pagka-hospitalize ng 10 araw, doon sa pinainom mo ng akala mo lason, yung pala hindi. Ano yung pananagutan dyan? Pakitandaan po, ang kaso po dyan ay less serious physical injury. The veterinarian mistakenly gave a non-toxic powder. See, less serious. Pakitandaan po na hindi po nakalagay ang intent to kill. See, wala pong nakalagay. Panlito yung used to kill a very sick old dog. See, hindi po yan maliwanag na mayroong intent to kill. Kaya po ang magiging kaso ay physical injuries dahil po sa pagpapainom ng chemicals. Yun po ang magiging kaso. Sir, paano po kung ang intent talaga to kill? Yan po yung frustrated murder. At hindi po magiging physical injuries. Sir, pagka ganyan, ano po ang kaso ng physical injuries? Less serious physical injury. Reason, ang kanya pong pagkaka-hospital ay 10 araw. Kung yan po yung 10 araw hanggang 30 araw, less serious. Mahigit po sa 30 araw, serious. Wala pong 10 araw, 1 hanggang 9 na araw lamang na ospital ang biktima,
hindi siya nakapagkatrabaho ng gayunding katagal. Ang kaso po kung E1 to 9 ay slight physical injury. Pakitandaan po anong pagkakaiba ng slight physical injury sa attempted homicide. Ano ang pagkakaiba ng serious physical injury sa frustrated homicide? Wala po yung, tandaan po ito, yung physical injuries ng intent to kill. Whereas in attempted homicide, murder, or parricide, including frustrated murder, homicide, or parricide, mayroon pong intent to kill. Mayroon pong intent to kill. Yan po yung proseso. Aalamin mo ang intent sa ginawa ng suspect, unang akusado. Suspecting that her husband of 20 years, for 20 years, was having an affair. Lailani hired private investigator to spy on him. After 2 weeks, yan po, nahuli o nakita na bidyuhan na ng private investigator yung husband na nakikipagtalik sa ibang babae in a 5-star hotel. Based on what she saw on the video, Lailani accused her husband of concubinage. Will the case of concubinage prosper? Hindi po. Tandaan po, Ariha. Hindi. Ang reason po, straight ito ha, sa kaso muna tayo. Ang tanong dyan, makakasuhan, baguhin natin ng konti ang tanong, pwede kang makasuhan yung husband ng concubinage kung saan ang kanyang babae na naka-sexual intercourse ay sa hotel niya dinala. Ang sagot po, walang concubinage. Ang reason, magkakaroon ng concubinage kung ang may asawang lalaki sa kanyang pakikipagtalik sa kanyang kabit, ginawa niya ito, dinala niya ang kanyang kabit sa bahay. Sa kanilang bahay. Pag sinabing kanilang bahay, conjugal dwelling. Yan po sa hotel. Magkakaroon po ng concubinage kung ang relationship noong lalaki na may asawa nung kanyang kalaguyo will become scandalous. Wala naman po nakalagay dyan. At ang pangatlo, na kung saan magkakaroon ng concubinage ay kung ibinahay ng lalaki ang kanyang kabit. When the husband or married man cohabit with that of his mistress. Diyan po hindi. Kaya po yan, wala ng isang elemento para maging concubinage. May sexual intercourse, isang elemento yon. May asawang lalaki, pangalawang elemento yon. At ang pangatlo, una, dinala sa bahay, conjugal dwelling. Or, iskandalosong relasyon, naging iskandalosong relasyon. Or, ibinahay ang kabit na babae. Tuwid po ha, kaya wala. Ang tanong dyan, magpapatuloy baga ang kaso? Hindi po. Kasi exclusionary rule. See? Exclusionary rule. Yung pong video ay hindi tatanggapin bilang ebidensya. Violation ng anti-voyeurism law. See? Violation ng anti-voyeurism law. Kaya po hindi yan tatanggapin bilang ebidensya. Kailan po mawawala ang anti-voyeurism? Ito, ibinidyo nung lalaki yung kanyang ginagawa doon sa kanyang kabit. Pagkatapos, ipinost niya sa social media. Anong sabi ng Supreme Court? Kung ang nag-post niyan ay yung tao na pwedeng maging biktima ng voyeurism or data privacy law, ang picture, ang photograph
ang video na ipinost sa Facebook or any social media can be used as evidence. As is, there is no violation for una, yun pong anti-voyeurism. Pangalawa, yun pong data privacy law. Kung mismong yung tao na makakasuhan ang nag-post dito sa social media, pwede yung magamit. Siguro wala pang isang taon, parang ilang buwan lang, mga 3 buwan lang, lumabas ang desisyon na yan ng Supreme Court na kung saan ang ebidensyang ginamit laban sa isang tao ay yung ini-upload niyang picture sa social media. Yan po ang desisyon ng Supreme Court yan. Hindi po tunay yung clearly illicit relationship. Hindi po kasi privado naman ginagawa. Sir, pagka po babae kinasuhan ng concubinage, opo, ang kaso po sa babae concubinage, ang reason po siya po ay liable kasi may asawa ang lalaki. Anong depensa po ng babae para hindi siya maging liable sa concubinage? O kaya po yung lalaki, ano ang pwedeng depensa niya sa kasong adultery kung siya pumatol sa may asawa? Tandaan po rin, ang depensa po dyan ay lack of knowledge na may asawa ang lalaki sa concubinage at lack of knowledge on the part of the paramour sa kasong adultery. Ano po yung sir, yung lalaki, hindi niya alam na yung kanyang karelasyon may asawa na. Wala po doong adultery dahil hindi mo alam may asawang babae. Wala din pong concubinage kung, tandaan po ito, hindi mo alam na ang lalaki ay may asawa na. See? Hindi mo alam na ang lalaki may asawa na. Kaya ay libre sa kasong adultery and concubinage. Sir, pag concubinage, ang babae, anong penalty? Dischero po ang penalty ng concubine nung kabit ng may asawang lalaki. Ang reason po dyan, si lalaki po ay kinoconsider na nabiktima niya at ang babae ay naloko sa kasong concubinage. Kaya po siya, sa halip na ikulong, pinatulan na lamang po ng dischero. Sir, ano po yung pinaiimbestigahan tapos resulto nung covert operation, inapatunayan na may kabit at nagkaroon ng knowledge tapos isinumbong po sa niyan. Tapos isinumbong po ko sa asawa, saka nahuli on the act ang kanyang asawa dahil pinuntahan niya. Yan po, pwede po yung magamit. Basta po yung sinabi ko sa inyo, kung concubinage yan, yung tatlo present. Ibinabahay si babae. Scandalous ang relationship ng babae, ng lalaki at saka yung isang lalaki scandalous, or dinala sa bahay ng mag-asawa or kanyang ibinabahay nito. Pag hindi po magiging concubinage yan. Hindi magiging concubinage. Kaya nga po, marami ang nagpapayo. Si babae, ang kanyang asawa nangangaliwa. Ano sasabihin ng nagpapayo? Babagin mo ang babae. Sir, pag inaway ang babae, yung kabit, papasok po ang padalwa. Ang relasyon ng may asawang lalaki sa babae o sa kanyang kabit will become scandalous. Yan na po yung magiging proseso. Paano po kung adultery? Nako, sorry. Wala pong ganyong kondisyon pag adultery. Ano po ang pag adultery? Basta si babae na may asawa ay nakapagtalik sa ibang lalaki, period. Adultery yun. Period. Adultery yun. Kaya po, kung iyan po ay sa
kasong adultery. Matik po adultery yan. Ay sir, nahuli po, binidyuhan. Hindi po pwede kasi yun po yung magiging exclusionary rule. Ang ebidensya, fruits of the poisonous kasi. Fruits of the poisonous kasi ito. Violation ng anti-voyeurism. Kailangan po bang mahuli sa akto? Hindi. Basta't naipakita na nagkaroon ng carnal knowledge si babae na may asawa sa ibang lalaki. No need na ipakita mo na itong dalawang ito ay nagkaroon ng pagtatalik. Sana po maliwanag yun. In the criminal of libel, truth is an absolute defense. Opo, ibaguhin po yan. Maliwanag po yan. Yes, depensa na po ang truth ngayon sa bagong desisyon ng Supreme Court. Yan po'y luma eh. Yung bagang truth ay pwedeng maging depensa sa libel. Ang sagot, opo. Nung araw po kasi hindi. Kahit totoo ang sinasabi mo, pero gusto mong pasamain ang image, siraan sa Tagalog, pasamain ang image ng isang tao, that would be libel. Kahit totoo ang sinasabi mo. Pero ngayon po, sa huling desisyon ng Supreme Court, truth can be a defense in libel. Yan po ang huli. Sana baguhin natin ito. Pwede po yang maging depensa sa libelo. Yung totoo ang sinasabi mo laban sa kapwa mo. 18. Plaintiff X said in his civil complaint, civil po ay walang kulong, pagbabayad lang, that defendant Y employing fraud convinced him to buy defective vehicle. Y filed a criminal action for libel against X for maliciously imputing fraud on him. Will the action prosper? I have mentioned this to you. Oh. Ito po ay hindi pwedeng maging libel. Ang reason, hindi naman po isinapubliko. Ano po yun, sir? Nag-usap sila, sinabi nung isa, ako'y niloko mo. Pinagbilhan mo ako ng bulok na sasakyan. Yan ang sabi noong nakabili sa sasakyan. Ay idinamanda ngayon nung nagbili ng paninirang pure. Hindi po pwede. Ang reason, pribado pong pag-uusap nilang dalawa. Yun. See? Pribado. Ang libelo po, isinulat mo, ipinablis mo, ilagay mo sa dyaryo, ini-announce mo sa radyo or sa anumang social media platform. Yan po, pwedeng libel. Yan po may wala. Ang reason po, silang dalawa lang po ang nag-uusap. See? Ano pong ibig sabihin yan? Privilege kasi walang nakakarinig na iba. See? Kaya kung may sasabihin kang totoo sa isang tao, kausapin mo na kailang dalawa. Pero kung ipamamalita mo, ay patay tayo dito. Kung ipamalita mo, huwag mo sabihin pangalan. Huwag mong bigyan ng description. Otherwise, magiging kaso yan ng libelo. A tabloid columnist wrote an article describing why a public official is stupid, corrupt, and having amassed ill-gotten wealth, amassed is may kinamkam na pondo na pag-aari ng mamamayan. X relied on the source from Y-own's office who fed him on the information. Ang ibig sabihin, ang nagsasabi doon sa kay, sabi po doon kay Y,
na sinisiraan ni X ay empleyado ni X. Ang tanong dyan, did X commit libel? Pakitandaan po nito, hindi, kasi public official si Y. Maliwanag po sinabi ko. Kaya makikita mo sa ngayon, kung public officials ka, hindi ka makapagsampa ng reklamo kung ang ibinibintang sa iyo tungkol sa paggawa ng iyong tungkulin tulad dito. No? Since X, sabi ko dyan, made a fair comment on matter of public interest. Kaya kung may nakakita sa iyo sa ginagawa mong pagkuha ng pera ng gobyerno, o may ebidensya, ibig sabihin ko, sinabi yan, tandaan mo ito, kung iyay totoo, depensa mo yon noong nagsabi ng isang public official ay nagnanakaw laban sa libelo kung tunay yan. Another po, yung iyong binabanggit ay hindi para lang sa iyo, kundi sa pangkalahatan. Yan po. That commentary was of public interest. Kaya ang public officials, mas mahirap magkaso ng libel. Napakahirap. Ang reason, ikaw po ay public officer or employee. Kung ang ginagawa mo ang sinasabi sa iyo, which is of public interest, you cannot charge that person na nagsabi na ikaw ay kumuha ng pera sa gobyerno. Dahil ito ay of public interest. Ay sir, paano kung walang basihan? Sorry, makakasuhan ka ng libelo. Pero kung yan po yung mapapatunayan totoo, depensa po yan sa kasong libelo nung nagbibintang. 20. What is the effect of qualifying? Sabi po dyan, in cases of murder in which it was not alleged. Sorry, wala. Pakatandaan po mali yan binanggit ko na po yan sa inyo kahapon. Kung hindi isinama sa complaint or information ang anumang uring aggravating, hindi na po siya mapapatunayan. Kung yan po ay qualifying, hindi na po yan magpapabago sa krimen. Hindi rin po siya makonsider as generic aggravating. Binanggit ko na po yan sa inyo kahapon, pakapalitan na. Luma pong testimonya yan o lumang prinsipyo. Mr. Santos went to the United, binakita po natin yan, by Gamian. A detained prisoner is allowed, binanggit na rin po natin. Pakitandaan, dereliction. Pakitandaan kung itanong sa iyo, this is a kind of dereliction of duty. Specifically, what crime is committed? Pakitandaan po, ang nagawa dyan nung warden ay consenting to evasion. Yan po ang kanyang kaso. Consenting to evasion. Ay paano po sir kung kaya nakatakas ay nakatulog ang gwardya? Siya. Ang kaso po ay infidelity in the custody of prisoner through negligence. Yun po ang kanyang magiging kaso. Kapag po nakatakas kasi nakatulog ang jail guard. Nakatulog ang jail guard. Yan po'y uri ng dereliction, pero yan po'y hindi intentional. Like this one. Yan po ay by reason of negligence. Kapag nakatulog ang jail guard, kaya nakatakas ang prisoner. The following are qualifying aggravating circumstance except, nakalagay po dyan, alin daw po dito hindi qualifying aggravating circumstance. On occasion of epidemic, on occasion of public calamity. Inako, yan po ay aggravating, qualifying. Kapag po ay ginamit sa pagnanakaw, dahil kaya po nakapagnakaw ay dahil mayroong kalamidad, ang magnanakaw po, ang kaso ng kanyang pagnanakaw ay qualified theft.
employing means to weaken the defense. Opo, yan po ay qualifying aggravating. With the use of any other means involving great waste in ruin. Opo, yan po ay qualifying aggravating. Example, isinakay mo sa eroplano or sa jet o helicopter. Saka mo pinatay. May layon ka agad patayin yung tao. Pero gagamitin mo ito sa helicopter na pinalipad mo. Kaso po yan ng murder involving great waste and ruin. Kaya po ang sagot yan, none of this because all of this are qualifying aggravating circumstances. It takes a place when a quarrel between several persons not compromising of organized group in engage in a fight in a confused manner in the course in which some person are killed, injured, in the author thereof cannot be ascertained. Death in tumultuous affray. Maliwanag po ha. Pakilagyan mo yan. Death in a tumultuous affray. Kung may dalawang grupo, hindi organisado, nagkaroon ng away. Ngayon, pag nung maawat, may nakabulta na sa gitna. Hindi alam kung sinong nakamatay. Kasi kung yan po ang pagkakagulo is in a tumultuous manner, masyadong magulo, na hindi mo makilala kung sino ang nakasugot na malubha doon sa namatay, ang magiging kaso po ay death in a tumultuous affray. Yan po, mababa ang penalty, less than 6 years. See? Ay paano po sir, kung kilala ang nakasugat sa kanya ng malubha, siya po ang masasampahan ng reklamo. At hindi po magkakaroon ng tumultuous affray. Sir, bakit po ang nakalagay ay not compromising organized group or not composing po yan. Organized group. Pakitandaan po na wala pong tumultuous affray kung ang dalawang grupo ay nag-away dahil sabi nung group A, pare, nabastos ako eh. Sinumbong niya ito sa kanyang kasamahan. Ha? Nabastos ka saan? Sa kanto. Nung ako'y dumaan doon, kinursunada ako ng mga tao doon. Eh ngayon, ang sabi nung kabarkada, oy, tawagin ko ang mga kabarkada natin, bawian natin ang mga yon. Sila'y nagkasundo, balikan sa kanto, yun ang bugbog sa kanilang kabarkada. Tandaan mo ito, organized na yan. Wala na pong death or physical injuries inflicted during tumultuous affray. Ano po magiging kaso, sir? Yan po ay magkakakaso ng murder. Bakit po, sir? Because of conspiracy. O, see? Ano po yun, sir? Sa conspiracy, the act of one is the act of all. Kaya po nakalagay dyan, not comprising organized group. Because when they are organized for the purpose of attacking other party or groups, all of them will be liable for the acts of the group because of conspiracy. Kaya po nakalagay yung salitang not comprising organized group. Because kung yan po ay organized group and one group attack the other after an agreement, all of them shall be liable for the death of the victim. At hindi po ang magiging liability nila death in tumultuous affray. Death in tumultuous affray. Pagka po may namatay ha, death or serious physical injury in a tumultuous affray. Yan po ang magiging tawag sa kaso. Kapag po nagkaroon ng rambol, yung nagrambol naman ay hindi naman sila nag-usap at nagkasundo.
to attack one another. Hindi alam kung sino ang nakamatay, kung nakasugat ng malubha sa biktima. Lahat po na nag-atake will be charged of physical injuries, serious physical injuries, in tumultuous affray, or yun po, ang kaso ay physical injuries or death. Ang tinatanong po dyan, it takes place. Kaya po ang sagot tumultuous affray. Pag sinabi pong tumultuous ay malubha na nakakalito ang kaguluhan. Ayan po ibig sabihin ng tumultuous. Pwede pong 3 or more ang gumawa ng panggugulo. Tumultuous po yan. 3 or more. Huwag lamang po may agreement. Dahil pag may agreement po, sorry, hindi na po yan papasok ang tumultuous affray. Maliwanag po yun. 25. The situation below indicates cases of serious physical injury except. Maliwanag po ito. Una, hindi na makakapagtrabaho ang biktima or hindi na siya makakabuntis o magkakaanak. Sterile ang ibig sabihin. Or scar. Scar is pilat. Kitang-kita sa mukha. Serious. Kahit hindi tumagal ng 30 na araw o higit pa ang pagpapagaling. Once nagkaroon ng permanent, tawag po doon, hindi lang permanent na nagkaroon po ng deformity. Yan po'y kaso ng physical injuries. Kahit 1 araw, 2 araw, 3 araw, magaling na. Ang parurusahan doon ay yung deformity na suffer. Nabungian po incisor, yung ipin sa una. Sinuntok, natanggal ang ipin sa una. Yan po'y kaso ng serious physical injury. Because of what? Deformity. Ay paano po sir kung ang nawala sa kanya ay premolar, yung sunod sa incisor, premolar is katamtaman ng laki. Wala po. Ang magiging kaso po niyan is either less serious kung tumagal ang gamutan ng 10 araw pataas. Kung hindi naman umabot ng 10 araw, kundi 1 to 9 days, is like yan. Ang reason, ang premolar po ay hindi tinawag na, sabi po dyan, na permanent na deformity. Ang reason, hindi siya nakikita, nakatago. O kaya po yan ay depende sa inability o hindi pagkakatrabaho o gamutan ng biktima. Sa lahat pong nasa rambol, ang kaso po ay tumultuous affray. Opo. Pero tandaan mo ito, kung yan ay death in tumultuous affray, lahat ng nag-inflict ng injury ang kakasuhan. Yung hindi po kakasuhan yon. Kasi wala po namang conspiracy. Kung may conspiracy, nakabugbog ka o hindi, basta ikitumulong, liable ka because of conspiracy. Under the principle of the act of one is the act of all. Pero kung ganyan po, tandaan mo ito, may namatay, yung naka-inflict ng physical injuries ang kakasuhan. May nasugatan, yung naka-inflict. Hindi po naka-inflict, hindi po siya kakasuhan. Pwede po silang kasuhan ng alarms in scandal. Yun po ang pwedeng ikaso sa kanila. Pero hindi po yung physical injuries inflicted during tumultuous affray or death in the tumultuous affray. Hindi po yan automatic lahat. Pero pwede po kasuhan lahat. Pero iba po krimen. Example po, alarms and scandal. Kung malubha, sir, tumults and other disturbances ang pwedeng gawin. Kaya po ang sagot yan ay loss of one pre-molar tooth. Molar po is after incisor. 4 sa itaas ang incisor, 4 sa baba. Di 8.
Susunod po doon, dalawang tabi sa itaas at sa baba ay premolar. Pag ayon po ang nasira o nawala dahil sa pananakit, ang bibilangin po ilang araw siyang hindi nakapagtrabaho, ilang araw siyang ginamot. Whichever is longer, yun po magiging determination. Husband punch his wife. Kinuha na po yan. Binanggit na natin yan. Unintentional abortion. Pakitandaan po na rin ha, pagka unintentional abortion, ang violence po should be intentional. Paano po kung yan true negligence, kapabayaan, hindi po mananagot sa unintentional abortion. Maliwanag po yan. Hindi mananagot kapag hindi intentional ang violence. Saan intentional abortion? Ano po pwedeng maging kaso? Physical injuries po. Maybe by reason of negligence, imprudence, or lack of foresight, or reckless imprudence, resulting to physical injuries. Binanggit na rin po natin ito, yung si Pedro, yan po'y ang kaso ay rape. Paano nagawa? By reason of law. Pag sinabing statutory, it is the law that made the carnal knowledge rape. Kasi edad po ang pinagtutuunan. Edad. Professor Suplado gave a failing grade to one of his students. Bait, when the two met the following day, Bait slapped Professor Suplado on the face. What crime was committed? Direct assault po ha. Kapag po teacher, considered po siya pag sinakta ng estudyante dahil kaugnay sa kanyang paggawa ng tungkulin as teacher, ang kaso po ay direct assault. Paano po sir yung kaso? Kaya po nabago yung edad. Isa yun sa faktor. Dati po, absolutely, pagka under 15, walang criminal liability. Mananatili ka sa custody ng iyong magulang. Ay paano po nabago? Bakit po pagka over 12 at ang nagawa ay serious crime, ay dadalhin sa bahay pag-asa for intensive intervention program? Ang dahilan po, isa ito sa kaso na nangyari. May isang high school na estudyante. Doon sa school, bawal ang malagong buhok. Si teacher, magre-retire na lang, 65 na. Pagka-birthday niya, retired siya. Magsi-65. Siya ang nakagupit doon sa bata kasi malagong buhok. Nagalit ang bata. Kaya si teacher, sakay sa jeep, yung bata na kanyang ginupitan, sinaksak siya sa likod, patay. Pagka sir gayon ang kaso po ay complex crime. Ang isa po, direct assault. Ang isa po ay murder. See? Murder. Kaya po yun pwedeng i-complex ang direct assault doon po sa serious physical injury or, I'm very sorry, pwede pong i-complex sa pagpatay ang direct assault. Kaya po, nung sumunod na Kongreso, dahil masyadong malubha yon, binago na po ang proseso. Basta over 12 ang penalty ay malubha. Hindi na po siya sa magulang dadalhin. Ilalagak na po siya sa bahay pag-asa. For what, sir? For intensive intervention program. Ang teacher po, kapag nasaktan by reason of the performance of his function, direct assault. Direct assault. Paano po kung ang isang tao ay hindi naman teacher, hindi naman public officer or person in authority or agent of person authority.
Ang kaso po, physical injuries. Sino po ang kasama dyan? Lawyer. Papunta sa kaso, sa hukuman ang tinutukoy. Paalis sa hukuman pagkatapos ng kaso. Siya'y nasaktan. It would be a case of direct assault. Magiging kaso po yan ng direct assault. Kasi kasama po yung lawyer doon sa ginawang batas ni Marcos Sr. kung saan si lawyer ay minsan napapag-initan ng kanyang mga kliyente o kung hindi po kliyente, ay kalaban ng kanyang kliyente. Kaya po, isinama na iyan sa kasong direct assault. Sir, alin ang mas mataas ang parusa? Physical injuries or direct assault? Superior, mataas po ang direct assault over doon po sa iyong physical injury. Kasi because of the rank, yun pong mataas ang ranggo ng biktima kumpara doon sa offender. Yun po ang senaryo dito. For a while po. Then, 29, a warrant of arrest was issued against Pecto for killing his neighbor. When Tapang, when patrolman or Corporal Tapang, yan po ang ganyan ngayon, tried to arrest him, Pecto gave 1 million pesos to set him free. Ano daw po ang nagawa ni Corporal Tapang nung hindi niya pag-aresto kay Pecto dahil sa 1 milyong kaso, sa 1 milyon na suhol. Pakitandaan po ang kaso pagpatay. Walang binanggit ko ng uri, di homicide. Ang kaso lang po, direct bribery. Ay kailan po magiging kaso ay qualified bribery? Kung ang nagawa pong krimen noong si Pecto ay punishable or under the provision of the heinous crime law. Maliwanag po yan. Pagkagayon ang parusa nung hindi mo hinuli dahil naglagay sa iyo ay life imprisonment o reclusion perpetua. Matik po yun, qualified bribery. Matik qualified bribery. Ay serve ay direct kasi yung homicide po yan is not a capital offense. Kaya po ang kaso direct bribery. Ang kaso po direct bribery. Pag qualified po, ang penalty ng hindi mo hinuli will be either life or reclusion perpetua, punishable or classified as heinous crime under Republic Act 7659. Iyan po ay malimit ano kasi nakakalito. Nakakalito. Sir, may kaso po dyan yung si Pecto sa kanyang paglalagay. Opo, corruption of public officials. Corruption of public officials. Kanina meron tayong malversation. Balik ko. Nagagawa rin kasi ng public officer. Kapag po ang nilustay mo na pera ng gobyerno na ipinagkatiwala sa iyo ay 50 milyon, ang kaso po ay plunder. Wala pong 5 milyon malversation. Paano po kung hindi naman ang nagnakaw ay pinagkatiwalaan ng pera? Example ng pinagkatiwalaan, kahera, cashier. Ngayon, dalas-dalas umuwi yung cashier. Nalimutan niya yung kanyang cabinet, yung kanyang steel cabinet bukas. Nanakaw ng janitor kasi yung janitor ang huli naglilinis doon sa opisina. Ang tanong, anong kaso ngayon ng janitor? Na kung saan, dahil sa pabayaan, ay nanakaw niya ang pera na nasa kahera. Pakitandaan po, ang kaso po ng janitor ay qualified theft at hindi po malversation. Ang dahilan po, hindi naman siya ang pinagtiwalaan ng kanyang ninakaw. Maliwanag po sinabi ko ha? Hindi naman po siya ang pinagkatiwalaan ng public money
na kung saan ito ay kanyang ninakaw. Kaya ang magiging kaso niya, theft. Kalimitan po kung may abuse of confidence, qualified theft. Tulad po ng janitor. Pero hindi po yun pwedeng maging malversation. Bakit? Ang malversation para magawa ito ng public officer, yung pera ay pinagkatiwala sa kanya. Yung ari-arian ay pinagkatiwala sa kanya. Pagkatapos po ay ginastos niya para sa kanyang kapakanan o mali ang kanyang paraan ng paggastos. No? Kaya makikita mo, si Sara Duterte ay pinakakasuhan ng technical malversation. Ano po yun, sir? Pera ng gobyerno naka-assign sa isang nakatalaga sa isang nakatalaga means nakalaan sa isang gawain, inilipat mo, technical malversation. Example, yung iyong nakakuha ka ng pondo, public officer ka, nakakuha ka ng pondo para ipagawa ang kalsada. Nung tingnan mo ang kalsada, bay maganda pa naman eh. Huwag na lang yan. Yun na lamang basketball court, hiniling sa akin ito ng mga bata. Yun ay pagawa mo. Huwag na yung kalsada. Tandaan mo ito, may kasalanan ng public officer. Ano pong kasalanan niya? Technical malversation. See? Or illegal use of public funds. Ano po pagkakaiba noon sa malversation? Sa malversation po, ang nakinabang pribadong tao. Ay di yan po, sir. Public din kasi basketball court is pampubliko. Pero mali ang pinagamitan. Dapat kalsada. Hindi na siya nag-intay ng batas para ilipat ang pondo sa paggawa ng basketball court. Siya na mismo nag-decide. Kaya ang kaso niya, technical malversation or illegal use of public funds. Illegal use of public funds. Ano pa sa malversation? Pakitandaan po na pag umabot sa 50 million, it would be plunder. It would be plunder. The improper performance of some act which might be lawfully done, misfeasance. Mis means improper, hindi maayos na paggawa ng tungkulin. Sa classification ng crimes committed by public officer, misfeasance. Ay sir, anong mal? Hindi na hinihingi, ginawa mo pa tulad ng pagtanggap ng pera. Pwede mong gawin, hindi mo ginawa ng mabuti, misfeasance. Ayan o, non-feasance, sir. Ang non po, gawain mo, hindi mo ginawa. Tungkulin mo, pulis ka, para umaresto ng kriminal. Kita mo may kriminal, hindi ka gumawa ng tungkulin mo. Non-feasance yun. Non-feasance. Ang mal po, sir, malabis na paggawa ng tungkulin. Ang tawag ay mal. Example, malversation. Malfeasance po yun. Dereliction po ay pagpapabaya sa kanyang tungkulin. Yan po ibig sabihin ng dereliction. Sir, yun po bang technical malversation? Yun po ba ay yung public money na ipinagawa for private purpose? Nako, hindi. Kaya nga ang kaso ni Sarah, hindi lamang technical. Meron pong plunder. Ay ano po yung plunder? Yan po ay malversation. Ano po ang ibig sabihin ng malversation? Ano po pagkakaiba niya sa technical malversation? Ang malversation po, yung pera ng gobyerno, ginastos mo para sa iyo, private purpose yun, malversation. Ay ano po ang technical malversation? Yung pong public money, ginastos mo for public purpose, pero hindi para doon ang iyong nakalaang pondo. Binanggit ko sa inyo, may pondo nakuha si Mayor, ipagagawa
ang isang kalsada. Nakakuha siya ng 10 milyon. Sabi niya doon sa kanyang engineer, puntahan mo nga yung kalsada at pagagawa natin. Panay na reklamo doon. Pinuntahan ng engineer. Sabi ni engineer, ay ayos pa naman ho eh, kaunti lang ho asfalto. Pwede na ho yun. Sigurado ka doon. Opo, siya. Tama-tama. Nung election ay may humingi sa akin ng basketball court doon sa taga Purokdos na yon. Humanap ko ng lupa doon. Bilhin mo at patayuan natin ang basketball court. Yan po ang tawag technical malversation. Ano po yun, sir? Ang pondo ay para sa kalsada pero hindi mo doon ginastos. Inilihis mo sa ibang public purpose. Ang tawag po technical malversation. Pero kung yan po ay private purpose, hindi po yung technical. Yan po ay malversation ang kaso. Sir, paano kung hindi public officer ang gumawa? Yung sinabi ko sa inyo, qualified theft. Qualified theft ang pwedeng magawa.